Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga iskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya, at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Sabihin niyo nga po, panalangin. So anong ginagawa natin kapag nananalangin? Nananahimik, kumakalma,
Ganun lang, no? Ganun ang panalangin. Doon tayo dinadala. At ngayon ay pinapaalala sa atin ni Jesus sa pamagitan ng kwentong ito kung gaano kahalaga ang panalangin. At hindi dapat baliwalain ang panalangin. Kadalasan nga lang, minsan nasasabi natin, pagod na ako, ang dami kong ginawa, ang dami pang gagawin, kaya wala akong oras para magdasal. Mali, no? Maling paniniwala, maling pagtingin natin sa panalangin na para bang ang panalangin ay isa pang gawain. Kung tutusin sa pananalangin, humihinto o pinahihinto tayo sa lahat ng bagay na ating pinagkakaabalahan. Kaya nga, saan nanggagaling at paano tayo hindi nagkakaintindihan? Kasi sa Ebanghelyo, nung dumarating si Jesus, nakita niya, nagkakagulo ang mga tao. At tinanong, ano bang pinagtatalunan ninyo? Kasi walang makapagpagaling doon sa isang bata na inaalihan ng masamang espiritu. Sila na mga, sabihin na nating, eksperto pagdating sa mga espiritu. Sila na mga may kapangyarihan kung ituring. Sila na mga magagaling, matatalino, mahusay. Pero ang sabi dito, wala isa man sa kanila ang makapagpalayas doon sa masamang espiritu. Kawawa yung bata. At dahil wala, anong nangyari? Mas lalong walang nagawa sa pagtatalo-talo. Kaya maganda yung bandang dulo, no? Sabi nung bakit hindi namin napalayas? Ang sabi ni Jesus, may mga ganitong bagay na tanging panalangin ang kailangan gawin. Kung sakali lang na nagtatalo-talo kayo, nauuwi na sa sigawan, mahalaga na mayroong huminto. Sa mag-asawa, kung magsasabay kayong magsisigawan, magbabatuhan, magmumurahan, dapat mayroong isang tumahimik. Kapag kumalma na, dalawa kayong magdasal. Kasi hindi kayo magkakaintindihan. Kahit nga sa mga organisasyon, sa mga department, sa simbahan man o sa pamahalaan, kung hindi natin idadaan sa panalangin ang mga nangyayari, wala tayong malulutas. Gaya ng nasabi ko kanina, no? Madalas kasi binabaliwala natin ang panalangin. Ulitin ka po, no? Pag nananalangin, humihinto tayo, nagpapahinga tayo ng sandali, nananahimik tayo. Para nang sa ganon, ma-absorb natin at kumbaga mas mapagnilayan natin ng mabuti, ano ba itong ating ginagawa? Ano ba itong aking pinagsasasabi? Bakit walang nangyayari? At doon papasok ang grasya, doon papasok ang direksyon na kung paano natin lulutasin ang isang problema. Lalong-lalo na kung ito ay gawa ng masamang espiritu. Amen?